Makalipas ang 8 araw, nagtipon ulit ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay. Kasama na nila si Tomas. Kahit nakakandado ang mga pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." 27. Sinabi ni Jesus kay Tomas, "Tingnan mo ang mga kamay ko. Hipuin mo pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda, maniwala ka na." Sinabi ni Tomas sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. So much, Lord God, for this wonderful time. Salamat, Panginoon, sa binigay mo sa aming pagkakataon once again to listen to your word. And we thank you so much, Father God, for your loving kindness and truly your mercy endures forever. At sa magang ito, aming pong kinikilala, the Holy Spirit is the Lord of this service. We ask you, Father God, to open our spiritual understanding upang maintindihan namin ang iyong salita. This we pray in Jesus' name. Everybody will say, Amen. 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 Praise God. Thank you, Lord. Ayan. So, napakaganda nung performance ng ating mga kabataan. At that is mamaya kay present yan doon sa youth fellowship, no? Okay. Alam yan, napakabuti ng Panginoon. If you search the Bible, from Genesis to Revelation, search the whole scripture. Wala kang makikita dyan sa verses the Bible, from Genesis to Revelation, na salitang subukan mo ako. God is calling His people, subukan niyo ako. Diba? Wala.
And that is only when it comes to tithings. Doon lang yan. Subukan niyo po. Subukan niyo po. Kung hindi bubuksan yung durungawan ng langit at ibusan niyo ang masaganang pagpapala. Hindi niya sinabi, subukan niyo ako kung hindi ko kayo ligtas. Hindi niya sinabi, subukan niyo ako kung hindi ko kayo patawarin. Hindi niya sinabi, subukan niyo ako kung hindi ko iligtas ang pamilya niyo. Subukan niyo ako kung hindi ko ayusin ang buhay. Hindi. Subukan niyo ako kung hindi ko kayo patawarin. And that is only in tithings. Walang ibang verses sa Bible na mababasa mo. Sinabi ng Diyos, subukan mo. Diyos siya. Bakit niya hinahamon tayo? Subukan natin siya. Kasi subok na tayo. Pagdating sa pera, nalalaglag tayo. Diba? So you cannot serve two masters at the same time. The Bible is very clear. God is your Savior. God is your Master. Amen? Amen. Praise God. Okay, hindi po yan ang topic natin. Sinusugan ko lang yung kasi presentation, napakaganda at ganda nung kanta niya, ang ganda ng presentation. At pagdating sa langit, sabi sa kanya, look around. Tingin ka sa paligid mo. Lahat yan bunga ng pagsuporta mo sa mission. Amen? Amen. Amen. Okay. So, our topic for today is isang tanong ito. Isang tanong na kailangan mo sagutin at kailangan kong sagutin. Hindi po ba? And the question is, naniniwala ka ba? Tanong mo nga sa katay mo, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Okay, let me read our text once again. John 20 verse 26 to 29. This is after the Lord Jesus Christ muli siyang nabuhay ang ating Panginoon at nag-appear siya sa mga disciples niya. Natakot at that time sapagkat under persecution ng kanilang Panginoon at pinatay si Jesus at after ng 3 days, on the 3rd day muli siyang nabuhay at nagpakita sa mga disciples na buhay and he stayed here in the world 40 days. 40 days siyang nagpakita sa mga disciples, 40 days siyang balik-panaw sa langit. At yun, nagpakita siya sa disciples niya. Sabi dito, makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinit ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit mo ang iyong daliri. Ipasok mo dito ang iyong daliri, ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala sa akin kahit hindi nila ako nakikita. Amen. Do you believe in Jesus? Amen. Yes, nakita mo na ba siya? Di pa. Di pa, makikita pa lang. Amen po ba? Yes. Okay, pero wag mo na ngayon. Wait lang. Yan. Ano nga mo, baka sa panigid, magpakita siya sa iyo. At sabihin sa buhay ako na. Amen po ba? Yan, pag sa mga panahon na talagang dudang-duda ka na, magpakita siya sa iyo. Okay, so tapos ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus, nagpakita siya sa mga alagad. Sari-saring emosyon ang naramdaman ng mga alagad at that time. Dahil nakita nila si Lord Jesus. Sabi po ba? May nabigla, may natuwa, may natakot, may nagduda. Iba-iba. Okay. Diba? Ikaw ba naman? Makita mong buhay yung alam mong kailan lang pinatay. Tapos nasa harapan mo. Nasa harapan mo ngayon. Sa palagay mo, anong mararamdaman mo? Hindi kaya kumalipas ka ng takbo at tumagos ka sa pader na nakasarado? Patay. Diba? So sa sobrang takot mo pati yung pader hindi lang pasan mo, diba? Tumagos ka doon, okay.
Sasabihin mo sa sarili mo na, "Oh, hindi totoo ito, hindi totoo ito, hindi totoo ito." Habang tinatampal mo yung mukha mo para matauhan ka, baka nananaginip ka lang. Okay. So, o kaya gumulong ka sa lupa, sa sobrang tuwa, or sa sobrang kabiglaanan, natulala ka. At naiwan kang mag-isa. Patay. Nagtakbuhan silang lahat, naiwan kang mag-isa. Okay, ikaw na lang. At yung multo ang naiwan. Ano mararamdaman mo kapag ganun, di ba? Well, ano man ang maging reaksyon mo? Pag-usapan po natin itong text natin ngayon. Amen po ba kayo dyan? Si Jesus ay nagpakita sa mga disciples niya, pumasok sa nakahanda doon pintuan kasi sa takot nila dahil hinahanting sila ng mga kaparian, hinahanting sila ng mga otoridad ng simbahan. At tapos sila, nagkulong sila doon sa upper room, di ba? Okay, at anong maging reaction niya? Then nagpakita si Jesus sa kanila, tumagos doon sa pader. At pero meron naman at buto, kumain pa nga siya. Ay ganun ang magiging katawan natin pagdating ng araw, pagkatapos na tayo po ay muling buhay ng Panginoon, ay buhay tayo physically, wala nga lang tayong dugo, sapagkat ang dugo ay kailangan lang natin upang sa ganun ay makapamuhay tayo sa lupang ito, makakain tayo sapagkat ang makapagtumakbo yung isip natin. Pero on the day of resurrection, wala ka ng dugo, pero hindi ka maputla. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo, may dugo pa ba yan? Meron pa. Okay. Ayan. So, kumain ng Panginoon. Amen po ba? Nagluto pa nga siya ng isda doon sa tabi ng ilog Tiberias. Di ba? Saan kaya siya kumuha ng isda? Well, huwag mong kalilimutan, siya ang kumuha ng lahat ng isda. Baka sinabi niya, nagugutom ako. Yung isda, nagpunahan. Ako na po. Lumundag. Pumatong po sa may baga, di ba? Baka in-offer na ng isda yung sarili niya. Sino mangingisda? Ang mangyayari doon, di ba? Kumain siya, kasama niya yung mga disciples. Talagang buhay siya, literally buhay siya talaga at that time. Amen po ba? Okay. So, doon sa pagpapakita niya sa mga disciples, tingnan natin yung ilang mga reactions. Una si Tomas. Ang tawag ko dyan ay Thomasian reaction. Amen. Thomasian reaction. Sabi nga niyo, Thomasian reaction. Okay, kilalanin natin si Tomas. So, si Tomas handa siyang sumama kay Jesus kahit sa kamatayan. Noong nagpaalam ang Panginoong Yesus, pupunta siya sa Jerusalem at doon ay huhulihin siya at ibibigay sa mga Hentil at papatayin. At sabi ng ibang disciples ay sumama tayo sa kanya. Si Tomas ang nagiya. Sabi ni Tomas sa kanya ay siya tinatawag na kambal, ano? Meron din tayong kambal dito. Okay. So si Tomas ay tinatawag na kambal at nagyaya sa kanyang mga kasama. Sumama tayo sa kanya kahit sa kamatayan. Masyado yung commitment ni Tomas dito. Amen po ba? Okay. So nang mamatay si Jesus at muling mabuhay, hindi siya makapaniwala. Sasama nga siyang kakamatayan, tapos nang mamatay at muling nabuhay, hindi siya makapaniwala. Di ba? Sabi sa John chapter 20 verse 25, sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ng Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Talagang ang tawag sa kanya is sa kanya galing yung salitang to see is to believe. Amen. So nagpakita si Jesus sa kanya, hindi kumatok sa pintuan, tumagos sa pader, tapos tumayo sa harapan niya. Face to face. Tumayo sa harapan niya face to face. Di ba? Sabi dito sa Bible, makalipas ng ilang araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pintuan, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila.
Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit mo ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking kagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ng Panginoong Yesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala sa akin kahit hindi nila ako nakita. Si Tomas, ang taong tinatawag na to see is to believe. To see is to believe. So, sabi ni Lord, mapapalad ang mga taong kahit hindi nila ako nakita ay naniniwala sa akin. Amen. So, naniniwala tayo na buhay si Jesus, mapalad tayo. Amen? Sabihin mo sa tayo mo, mapalad ka dahil naniniwala ka sa Panginoong Jesus. Amen. Bakit kung naniniwala kang buhay si Jesus, bakit kapag nagkakaroon ka ng mabibigat na problema, kung magmukmuk ka wagas? Di ba? Di ba nagtatanong yun? Ba't nga ba? Naniniwala naman akong buhay si Jesus, pero bakit ko magmukmuk ako? Pag may problema, mabibigat na problema, kung magmukmuk, wagas. Di ba? Pagdating ng mga problema, parang wala ng bukas. Di ba? Yung mga memory mo, memory verses mo, lumagpak na lahat. Yan, nawala na yung mga memory verses kapag dumating yung mabibigat na problema. Di ba? May kanta niyan eh. Maganda yung kinanta na yan eh, kaya lang hindi ko makanta ngayon. Pero dadating tayo pakakantay na akong dipian. Amen po ba? Okay, so naalala nyo yung asawa ni Martin Luther. Na-share ko na ito sa inyo, kanya lang gusto kong gamitin ulit para to encourage you. Si Catherine Bonboha, yun yung asawa ni Martin Luther. Dating mother ito. Tapos ay umalis din sa Catholic Church at nagpakasal sila ni Martin Luther. At si Martin Luther ang father of Reformation. Siya yung nagreforma ng Roman Catholicism. At siya ay napakatapang na lalaki. Di ba? Pari siya, tumalis siya sa pagkapari. At sumulat siya ng 95 theses. 95 theses attacking the doctrines of the Catholic Church, the Roman Catholic. Okay? At yung 95 theses niya, pinaskin niya doon sa mga churches sa Germany. At ang maraming nagkaroon ng katalungan tungkol sa practice ng mga pagkaparian noon. At pati yung pagkayo ng Basilica, St. Peter's Basilica, ay inatake ni Martin Luther sapagkat si John Tetzel, ang number 1 kalaban ni Martin Luther sa debate, ay hinahamon niya yung mga tao na magbigay ng kanilang mga indulhensya. Na bawat sentimo daw na ibubuhos nila, ilalagay nila sa lata, at pag tumunog ito, isang kaluluwa sa purgatorio ang hinahamon ng Diyos. At sinabi ni Martin Luther, kung may kapangyarihan ng Pope na mag-alis ng kaluluwa sa impyerno o sa purgatorio, ba't kinakailangan siyang bayaran? Ba't kailangan bang bayaran ng Diyos para maalis ang kaluluwa sa purgatorio o sa impyerno? So, nag-debate sila ni Martin Luther sa at nangyari ay dumami yung persecution ni Martin Luther. Ang dami ng persecution sa inabot niya. To the point na pati si Ulrich Zwingli ng Switzerland sinunog ng buhay dahil doon sa kanyang paniniwala sa simula ni Martin Luther. At si Martin Luther ang kauna-unahang nag-translate ng Bible from Latin to Germany. And the whole German nation was revolutionized in the doctrine of the true doctrine of the Christian Church. Okay? Pero dumating yung time na sobrang persecution na. Sobrang na yung persecution na. Kaya nandoon siya sa isang maliit na table sa tabi ng bintana. Umiyak siya. At hinahampas niya ng kanyang kamay, yung table, at umiyak siya.
Sinasabi niya, ayoko na, ayoko na, ayoko na, sabi niya, ayoko na, ayoko na, sabi niya. Parang ayaw niya na ituloy yung Reformation, yung Protestantism. Ayoko na, ayoko na, ayoko na, sabi niya. Tamang-tamang bumababa yung kanyang asawa, si Catherine Bonboha. Noon nakita siya sa ganung ayos na talagang sumisigaw, ayoko na, ayoko na, ayaw niya na ituloy yung Reformation. Ayaw niya na ituloy yung Protestantism. Bumalik si Catherine doon sa taas, nagbihis ng damit na panglukso. Itim lahat. May belong itim, may guantes na itim, may sapatos na itim, may medyas na itim, may damit na itim. Tapos nakita siya ni Martin Luther. Sabi sa kanya, saan ka pupunta? Bakit nakapanluksa? Sabi ni Catherine Bonboha, makikipaglibing ako. Sino namatay? Tinignan siya ni Catherine Bonboha at sinabi sa kanya, namatay ang Diyos ni Martin Luther. Sabi sa kanya, Nakabukas na po dito. hello. Sabi sa kanya ni Catherine Bonboha, namatay ang Diyos ni Martin Luther. Galit si Martin Luther, sabi sa kanya, babae, tumahimik ka. Hindi patay ang Diyos ni Martin Luther. Buhay ang Diyos ni Martin Luther. Saka siya hinarap at saka sinabi sa kanya, kung buhay ang Diyos mo, bakit nagkakaganyan ka? You know, when I read that story, every time that I am encountering a problem, na parang naaalala ko sinabi ni Catherine Bonboha kay Martin Luther, kung buhay ang Diyos mo, Ramon, ba't nagkakaganyan ka? Ikaw, kung buhay ang Diyos mo, bakit ka bang nagkaroon ka ng problemang mabigat? Sumusuko ka? Ayawan na? Gusto mo mag-rapture na? So sabi ni Catherine Bonboha sa kanya, kung buhay ang Diyos mo, bakit nagkakaganyan ka? So from then, na-revolutionize mismo si Martin Luther. Tinuloy niya Reformation at praise God, natuloy ang Protestantism. Nagkaroon ng revolution sa Roman Catholicism at maraming nabuhay kay Christian because of that woman. So, kababaihan, kapag dumating yung time ng inyong mga asawa ay naglulugmok dahil sa problema, siguro sabihin mo sa kanya, kung buhay ang Diyos mo, ba't nagkakaganyan ka? Amen? Another is Petrine reaction. Luke chapter 24 verse 11. Ngunit inakala ng mga apostol na nahihibang lamang ang kanilang sinabi, kaya hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Dahil nung muling mabuhay ang Panginoon, yung mga babae ay dahil mahal na mahal nila ang Panginoon, imiss nila ang Panginoon. Pumunta sila sa libingan, madaling araw pa, madilim-dilim pa. Pagdating nila doon ay bukas yung libingan. Yung gulong na napakabigat na kinakailangan ng isang kapangyarihan ng anghel para lang maigulong yung gulong na yun, yung bato na yun, ay nakita nila na nakagulong na. Nakagulong na yung bato. At tinanong sila ng mga anghel, anong hinahanap niyo? Si Jesus. Ba't nyo hinahanap ang buhay sa piling ng mga patay? Diba? So, ang ginawa nila, tumakbo sila doon sa mga apostles na nagtatago sa upper room at sinabi nila yung tungkol sa nangyari. At doon hindi sila pinaniwalaan ng mga apostol. Hindi naniwala sa kanila yung mga alagad. Imagine mo. Kaya sabi rito sa verse 12, gayon may tumitig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumkot siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong lino. Kaya umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Nagtataka si Pedro doon sa nangyari.
Ang eksena, kapatid, nakita ng mga babaeng wala doon si Jesus. Ang mga anghel ay nagsabing, ba't hinahanap niyo yung buhay sa piling ng mga patay? Di ba? Okay. Naalala ko tuloy yung isang evangelist, young evangelist siya. At the age of 15 years old, he hold a Bible study sa US ito. Nagkahawak siya ng Bible study at the age of 15 years old. At utal-utal pa siya, pero the Lord guided him. At nung siya ay naglalakad-lakad, pumasok siya sa isang beer house, pero hindi pa siya preacher nun. Pumasok siya sa beer house, nakita niya yung tatay niya doon na umiinom. Wala namang ka-table, pero umiinom. At umiinom siya, at yung tatay niya ay isang Christian worker sa church. Yan. So, nakita yung tatay niya umiinom. Tapos sabi niya sa tatay niya, Daddy, anong ginagawa mo dito? Daddy, anong ginagawa mo dito? Yan. So yung tatay niya biglang natauhan. Naalala niya yung sinabi ng Panginoon kay Elias. Nung si Elias ay nagtatago sa yungig, at si Elias ay tumatakas doon kay Jezebel dahil papatay siya. Tatakot nga siya. Napapatayin siya ng isang babae, samantala yung 450 prophecy Baal, hindi siya natakot. Tapos sa isang babae natakot siya. At itong tatay nitong preacher na ito, na 15 years old, pagdating niya doon sa loob, nakita niya yung tatay niya na umiinom. Pero yung tatay niya ay pastor. Umiinom siya. So sabi niya, anong ginagawa mo dito? Naalala ng tatay yung sinabi ng Diyos kay Elias nung nagtatago siya. Elias, anong ginagawa mo dito? Nasa kapag ikaw ay lugmok ka na sa problema mo, maganda marinig mo yung sinasabi ng Diyos, anong ginagawa mo dito? Amen. Kapag nagkukulong ka na sa kwarto mo, nagkukulong ka na sa silid mo, at parang ayaw mong may makakausap ka, ayaw mong merong magsashare sa iyo, ayaw mong meron kang marinig na mga word of God, bakit marinig mo yung tinig ng Diyos at sabihin sa iyo, anak, anong ginagawa mo dito? Amen. So natauhan itong pastor na ito, at niyakap niya yung kanyang anak, sabi niya, sorry anak. Tapos umuwi sila. Pagkalipas ng ilang taon, yung pastor ay nagsalita sa church nila. Yung pastor na yun ay nagsalita sa kanilang church. Nirekomenda niya yung kanyang anak at isa 15 years old para mag-handle ng Bible study. And from then, kapatid, kumilos ang Diyos. At the age of 15 years old, he holds a 1,500 congregation. At the age of 15 years old, 1,500 people congregation. At siya yung nagkaroon ng pinakamalaking church sa buong United States of America at the age of 17 years old. Minsan iniisip mo, bata pa ako, 15 lang ako, 16 na ako, 17 na ako, kaya ba akong gamitin ng Diyos? Well, sabi ko nga sa inyo kanina, kapatid, kung ikaw ay naiiyak dahil gagamitin, ginagamit ka ng Diyos, huwag kang mag-alala. Umiyak din si Jeremiah. Amen. Amen. Kinailangan ng isang Moses para yanigin ng buong Egypt. What is the power of one man? Isang Moses lang, sinik niya ang buong Egypt. Isang prophet Jeremiah lang, diyanig niya ang buong Israel. As isang apostol Pablo lang, diyanig niya ang buong Roman Empire. At pag mo sabihin, nag-iisa ka lang. You plus God equals the majority. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. So, yumukod siya sa paligid. Sa pagtingin niya sa loob, si Pedro, wala siyang nakita, kundi ang mga kayong lino lamang. Kaya umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Ilang beses na bang sinabi ng Panginoon sa kanila, pupunta siya sa Jerusalem, papatayin siya doon, at sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Ilang beses ba yun? Alam niyo kung ilang beses?
3 beses. In the whole gospel of the Lord Jesus Christ, from Matthew, Mark, Luke, and John, makikita mo yan, 3 times that Jesus Christ sinabi sa kanila, pupunta siya sa Jerusalem, huhulihin siya doon, ibibigay sa mga intil, sa mga tampalasan, at siya ay pahihirapan, papatayin, at sikat ng aring muling nabubuhay. At 3 beses, imagine mo 3 beses, hindi pa nila natandaan. 3 beses yun, hindi pa nila natandaan. At si Pedro, nagtaka pa na nangyari yun. Nagtaka pa ang Apostol Pedro nung siya ay narito pa sila. Nagtaka siya, ba't nangyari pa yun? So, posible na kahit ang dami mo ng message na narinig, kapag dumating sa iyo ang mabigat na problema, magtataka ka pa kung bakit. Bakit? Anong dahilan? Hindi ka ba naniniwala? So, tanungin mo yan, katanungan, naniniwala ka ba? Naniwala ba yun? Amen. So, 3 times. Kaya nung mangyari na yung lahat ng yun, sinabi ni Lord sa kanya, nagtaka pa si Pedro. Parang, bakit paano nangyari yun? Ganyan. Siguro naglalaro sa isipan nila kung ano nangyari pa, paano nangyari yun? Well, ang kausap nila hindi tao. Ang kausap nila ay Diyos na nagkatawang tao. Kahit ang muling mabuhay ang Panginoon Jesus, nagtaka pa sila. Di ba? Si Pedro, siya din yung father of disciples ni Jesus. Okay? Excuse lang po. Amen. For preaching lang po. So, he is the father of disciple ni Jesus. Mahal niya si Lord. Handa niyang ipagtanggol si Jesus. In fact, huwag mong sasalingin si Jesus. Kaya nung nandun, huli ng Panginoon, huwag mong sasalingin ng Panginoon, matatapyasan ka ng tenga. Diba? Tinagal ni Pedro yung ulo ni Malco, tanggal ang tenga ni Malco. Pero sabi ng Pedro, isanong mo yung taba. Hindi ko ba dapat inumin yung ibinigay ng Diyos sa akin? Hinawakan niya yung tenga ni Malco, dinikit sa tenga, bumalik. That's a miracle. At according to the tradition, yung alagad na yun, yung sundalo na yun, he became one of the disciples of Jesus. Amen. At siya ay ginamit ng Diyos to evangelize more Roman soldiers. Ayan. So, nung nililitis na ang Panginoong Yesus, nagtago si Pedro dahil sa takot na madamay. Pero siya nagsabi, di ba? Sabi niya kay Jesus ay hindi siya hiwala, hindi niya ikakaila si Jesus. Hindi ko po kayo ipagkakaila, sabi ni Pedro sa kanya. Pero nung hinuli ang Panginoon at nahasulan ng kamatayan, sabi niya, hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. 3 beses siya tinanong, hindi ko kilala yan. On the 3rd time, may pa-pexman pa siya. Pexman, mamatay man ako, hindi ko kilala yan. Amen. So no wonder kung bakit nung muling mabuhay ang Panginoon, 3 beses siya tinanong ni Jesus. Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Pangalawa, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Pangatlo, Pedro, mahal mo? Opo, Panginoon. Bakit? 3 beses niyang sinabi, hindi niya kilala si Jesus. Pero nirestore siya ng Panginoon sa kanyang dating kalagayan. Diba? So pagkatapos ng pangatlong beses, tumilaok yung manok. Diba? Siguro kapag ikaw ay lumuk ka na sa problema at parang kini-question mo na ang Panginoon, sana may manok na tumilaok ka na. Amen? At parang sinasabi niyo, bakit kayo niya? Okay. Minsan ang ang tindi ng prayer natin para bang nayayanig yung pundasyon ng langit kapag nagpe-pray tayo. Hindi yung prayer natin. Alam niyo, nangyari na yan doon sa mga disciples ng araw. Nung hinuli si Apostol Pedro at ginulong siya sa 4 na kwartiryo ng mga gwardiya. Ibig sabihin ng 4 quarterions is doon sa kanyang sa pinaka-gate ay mayroong 4 na sundalo. Doon sa pangalawang gate may 4 na sundalo. Doon sa pangatlong gate may 4 na sundalo. Doon kay Pedro may 4 na sundalo. Samantalang si Pedro nakagapos at nakatanikala ng bakal
ospital at nakakulong. Pero ganun nakatulog si Pedro. Dahil kinabukasan, papatay na siya. Kinabukasan, papatay na siya. Pero nananalangin ng church, fervently praying. Fervently praying. Alam mo yung sort of fervent, nagliliyab yung panalangin ng church at that time. Nagliliyab sila sa prayer nila, talagang sumisigaw sila, halos mayanig yung pundasyon ng langit doon sa kanilang prayer. Then ang Diyos nagpadala ng anghel. At pinuntahan si Pedro natutulog. Pero nakakita ng ganyan, kinukuha sa bibitay na siya nakatulog pa. Diba? Hindi ko na sabihin ng sabi mo, bukas pupunta tayo sa Amerika, wala kang babayaran, wala nang visa, dahil meron ka ng passport, may visa ka na, ginawa ko na lahat, pamasahe niya lahat, baon mo na lahat, at pupunta ko doon, okay mo lang, ikaw na lang, papayag na lang. Okay, ako tuntua ka. David po ba? Exciting na yan. Makakatulog ka pa ba? Hindi na. Gusto mo bukas na di ba? Gusto mo sumikat na yung araw, makalulubog pa lang. Shoot, shoot. Gusto mo listigat na agad, kasi para bukas na di ba? Si Pedro, papatay na kinabukasan. Nakatulog pa ang pobre. Ang hindi pa. Kinailangan pa siyang kilitiin ng anghel para lang magising. Tinusok yung tagiliran niya, di ba? Siguro sabi na, Pedro, tinusok yung tagiliran niya para lang siya magising. Di ba? Okay, ito na. Di nakalaya siya, lumampas siya doon sa 4 na kwartilyo ng mga anghel na hindi na malayan. At pagdating doon sa labas, sa daanan, umalis yung anghel, iniwanan siya. Sige, takbo na. Tapos si Pedro, pumunta siya doon sa upper room. At doon yung mga kapatiran, nagpe-pray, fervently prayer pa, tapos pumatok siya. Pero hindi siya nakilala. Dahil alam niya? Alam niya nakakulong si Pedro. Alam nila kung isusunod na siya kay Santiago na pinupunta ng ulo. So alam nila lahat yan. Alam niya, so nagpe-pray sila. Fervently prayer, but God answered their prayers. Amen. Nagpadala ang Diyos ng isang anghel, niligtas si Pedro. Pagdating sa labas ng gate, nalampasan yung 4 na kwartilyo ng anghel. Pagdating doon, iniwan na siya para sinasabi ng Diyos sa kanya, okay, kaya mo na yan. Yung hindi mo kaya gagawin ko, pero yung kaya mo gawin. Hindi ba ganyan sinasabi ng Diyos sa'yo? Yung kaya mo gawin mo, pero hindi ko kaya akong bahala dyan. Ano ba kaya mo? Mag-pray. Yun lang kaya ko. Sige, mag-pray ka. Ako nang bahala sa iyo. Amen. So, during their prayer meeting, pumatok sa Pedro, narinig ng isang babae, may kumakatot. Kaya siya pumunta doon sa gate, sa pintuan, sarado. Nagsalita si Pedro, narinig niya ang dilim ni Pedro, hindi niya na nabuksan yung pinto, takbo siya. Papasok. Nandiyan si Pedro, sabi niya yan. Nandiyan si Apostol Pedro sa labas. Sagot ng mga nagpe-pray. Ha? Paano mangyari? Ha? Nakakulong si Pedro. Bukas bibitayin na siya. Paano nangyari yun? Nagpe-pray na makalaya si Pedro. Nung makalaya, hindi makapaniwala. Ikaw kapatid. Ilang beses ka mag-pray. Ang dami mong prayer. Talagang very intense yung prayer mo. Fervently nagpe-pray ka. Pero yung sinagot ng Diyos yung prayer mo, hindi ka makapaniwala. Ha? Answered na yun? Ganun lang yun? Oo, ganun lang yun. Amen. How many times we pray fervently? How many times we knock the door of heaven? How many times na niyayanig natin ang langit sa panalangin natin, personal or group prayers? Pero pagka sinagot ka ng Diyos sa prayer mo, hindi ka makapaniwala. Kaya ang tanong yan, naniniwala ka ba? Tanong mo si kapatid muli, naniniwala ka ba? Amen? Nagwawala. Friends, listen. Sabi nga natin basically, bakit hindi ka naniniwala na sasagutin ng Diyos yung panalangin? Kapag ka ang bigat-bigat na ng mga pagsubok mo sa buhay, hindi ka makapaniwala na sasagutin ng Diyos yung prayer mo. Why? Let me tell you this. Basically, dahil minsan alam mo, may atraso ka kay Diyos. May atraso ka sa Panginoon.
Dahil di ka makapaniwalang sasagutin pa niya yung prayer mo. Minsan meron kang nagawang kasalanan. Nasaktan mo ang kalooban ng Diyos. Na-disregard mo ang pako ng Panginoon. Ang sugat ng Panginoon. Nakagawa ka pa rin ng kasalanan. Kaya pag nag-pray ka parang hindi ka na makapaniwala. Sasagutin pa ng Diyos yung prayer mo. But friends, listen very carefully. Nang tinanggap mo na si Jesus as your Lord and Savior at naniwala kang namatay siya para sa iyo at muling nabuhay sa ikatong araw, friends, napatawad ka na ng Panginoon. Batiin na kayo ni Jesus uli. Friends na kayo uli ng Panginoon Jesus. Lahat ng kasalanan mo, binura na ng Panginoon. Amen! Amen. Come on. Naprayan si Jesus. Tapos kapag nag-pray ka, parang hindi ka sasagutin. Feeling mo lang yan. Dahil ang laki ng kasalanan mo, pero sa Diyos, hindi niya tinitingnan kung gaano kalaki ang kasalanan. Tanda mo, hindi niya binibilang kung ilang beses ka bumagsak. Sabi ng aklat ng Biblia sa Psalms, 7 times a righteous may fall, but the Lord will lift him up. Ang matuwid ay babagsak ng 7 beses. 7 beses man bumagsak ang isang matuwid. 7 beses man bumagsak ang isang anak ng Diyos, ibabangon siya ng Diyos. Amen. God is so good. So when we pray, just trust the Lord. Your prayer is saying, umaabot sa langit. Narinig ka ng Diyos. Amen. Even your smallest prayer, yung pinakamaiksim panalangin at pinakamahinang bulong mo sa prayer mo, dinig na dinig sa langit yan. Amen. So friends, kaibigan mo na. Amin po ba kayo dyan? Tinanggap mo na siya as your Savior, i-enjoy mo yung relasyon mo kay Kristo. Just pray and believe. Amen. Trust and believe. Pato is Martinian reaction. Si Martha. Do you know Martha? Kilala niyo si Martha? Amen. Luke chapter 10 verse 38. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Martha sa tahanan nito. Ang babae ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Verse 40, Luke chapter 10. Alalang-alala si Martha sapagkat kulang ang kanyang katawan sa pag-aasikaso, sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid ko, tulungan naman ako. Verse 41, ngunit sinagot siya ng Panginoon, Maria, Martha, Martha, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lang naman talaga ang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito hindi aalisin sa kanya. Who is Martha? Kapatid siya ni Maria at ni Lazaro, yung binuhay ng Panginoon. 4 days ng patay pero binuhay ni Jesus. Okay? Masipag sa gawain ng Panginoon, masipag maglingkod sa Panginoon Jesus. Wini-welcome niya si Jesus sa bahay nila. Laging welcome si Jesus sa bahay nila. Naghahanda siya ng pagkain para sa Lord at sa mga disciples ni Lord. Maalam siya sa eschatology na sabihin ni Jesus sa kanya, mabubuhay siya muli. Alam ko po, Panginoon, sa huling araw. So, eschatological study, alam ni Martha. Marami siyang alam. Ang problema lang, sa sobrang pag-aalala niya sa Panginoon Jesus, dahil sa pakagutom na si Jesus, dahil sa pag-ministry ng Panginoon, na mali siya ng focus. Nagkamali ng focus si Martha. Napalampas niya ang isang oportunidad na nasa loob na ng bahay nila si Jesus. At dahil sa sobrang pag-aalala ni Martha, sobrang masasabing nakita niyang pagod na ang Panginoon, pinili ni Marthang unahin yung pagluluto kaysa makinig. Tinanggap niya si Jesus sa bahay, tapos pinaupo niya sa sopa,
Then diretso siya doon sa kusina, nagluto. Si Maria naman, naupo sa paa ng Panginoon. Nung sumisilip si Martha sa kortina, tinitingnan niya, nandoon si Maria, nakakinig lang. Samantala siya, pagod na siya, nagluluto, naghihiwa ng kung ano-ano, at nagpagsindi ng kalan at kung ano-ano pang pagluluto. And sabi niya, Panginoon, tutusan mo naman yung kapatid ko na tulungan ako kasi nagmamadali baka tanghalian na yun, baka sobra na sa oras ng para pananghalian, pagod na ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa akin, Martha, Martha, masyado kang nailigay sa maraming bagay. Pinili ni Maria ang pinakamainam at hindi ito aalisin sa kanya. Amen. Ilang Martha ba ang nasa mundo? Let me say, share this to you. Mahal ni Martha si Jesus, pero wala siyang time para umaten at makinig paglingkod. Busy daw kasi. Sabi ng isa, pastor, napuyat po ako sa pag-meditate sa Bible, kaya hindi po ako nagising ng maaga para umaten sa church. Galing mo. Napuyat sa meditation. Kaya tinangali ng gising, tapos ng service ng mga gising. Ang iba naman, pastor, nagsisikap po ako sa pagtatrabaho para may pang-tithes ako para sa gawain ng Panginoon. Kaya kahit linggo, araw ng pagsamba kay Lord, andun sa kusina, pinagluluto si Lord. Friends, dahil sa pag-ibig niya kay Lord at sa gawain ni Lord, nawalan siya ng time para kay Lord. Do you see Martha? Yes po. Martha, nandiyan ka ba? Dahil sa pag-ibig niya sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon, nawalan siya ng time para sa Panginoon. Do you remember the words of Jesus in the church of Ephesus in the book of Revelation? Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Nanlalamig ka sa akin. Dati ang mga apostles, that is apostolic era. Dati ang mga apostles, laging kasama ni Jesus. Pero ang dumating ng maraming mga churches na maraming Christian na pumasok na ang mga doctrines, pumasok na ang mga division ng mga churches, at marami ng mga tao ngayon na they study theology, they study ito, nagsalita ang Panginoon. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Dati gusto ko maka-fellowship. Ngayon, wala na yung isa. Nanlalamig ka sa akin. Okay? So ang tanong, para ba talaga kay Lord yung ginagawa ni Martha? O para sa sarili niya? Okay? Na-rebuke tuloy siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, naliligali ka sa maraming bagay. Pero sino ba pinagluluto niya? Hindi ba si Jesus? Sino ba ang inaasikaso niya? Hindi ba si Jesus? Pero ang ginawa ni Martha, naupo sa tabi ni Maria, naupo sa tabi ni Jesus, nakinig sa Panginoon Jesus. Si Martha, busy nagreklamo, Panginoon, utusan niyo naman yung kapatid ko na tulungan ako dito. Sabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, naliligali ka sa maraming bagay. Pinili ni Maria ang hindi na mainam at ito hindi aalisin sa kanya. She was rebuked by God ng Panginoon. Amen. Tanong, masama bang mag-alam, Martha? Amen. Ito yung naging tanong dati, no? Masama bang maging alam, Martha? O mag-alam, Martha? Hindi po. Basta pagsamahin mo yung magkapatid. Ano yun? May time ka para tumayo, maglingkod, at meron ka rin time para umupo at makinig. Meron kang time tulad ni Martha para tumayo at maglingkod. Pero meron ka rin dapat time tulad ni Maria na maupo at makinig. Sarap ng isipin na kapag dumarating ako sa mga bahay ninyo at magpakanap ng Bible study, nandiyan kayo nakaupo. Pero nalulungkot ako na maraming nandun sa kusina. Iba nasa kwarto pa. Friends, don't be just a Martha, be a Mary. And don't be just a Mary, be a Maria. Magkasama yan sila. Amen po ba? Okay. Marami tayong sablay na desisyon sa buhay natin ito. Ang dahilan,
Hindi ka kasi naupo at nakinig muna bago gumawa. Amen. Conclude natin. Si Tomas, ang taong mapagduda. To see is to believe. That is his philosophy. Si Pedro, ang taong mahal si Jesus pero dumistansya sa panahon ng pag-uusig kay Jesus. Si Martha, masipag mag-serve kay Jesus, kay Lord, pero walang time para kay Lord. Now, all these people are beloved by the Lord God. But human nature, during that time, they were all in heaven. Nandiyan na sila sa langit. Ano po ba? Resting in the presence of God. At pakikita natin sila pagdating natin doon. Huwag nyo nang tanongin sila tungkol sa message nito. Sabi ko, hindi siya tinanong. Nagtago daw po eh. Kahit mahal na Pedro. Di naman. Ikaw ko na hindi ko ba may diba? Okay. So balikan natin yung title ng message natin. Naniniwala ka ba? Amen? Amen. Amen? Amen. Tanungin mo ulit tayo, naniniwala ka ba? Yes. Kung naniniwala siya, tumayo tayo lang. Let us pray. Sige tayo tumayo. Siguro pagka isang umaga, tanungin mo sarili mo. At pag sinigot niya ako, naniniwala ka ako. Then start believing in the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Hallelujah. Kapag dumarating ka sa mabibigat ng mga pagsubok sa Panginoon, just believe. Sabi nung tatay na ang kanyang anak ay inalayan ng demonyo. Sabi ng tatay, Lord, help my unbelief. Tulungan mo kung maniwala. Sabi ng Panginoon sa akin, kung maniniwala ka, walang imposible. Because nothing is impossible to them who believe. Amen. Lord, tulungan mo po akong maniwala. Lalo na sa mga panahon na down na down kayo. Sabi mo sa kanya, Lord, tulungan mo po akong maniwala. Humanly speaking, talagang minsan, mas malakas paniwalaan yung mga problema mo sa buhay. Mas malakas paniwalaan na ikaw ay walang pera, walang laman yung pitahan mo. Mas malakas paniwalaan na nag-iinit yung temperatura mo at temperatura mo. Mas malakas paniwalaan niya. Pero friends, lahat yan is temporary. The word of Jesus is for eternity. Trust in the Lord at maniwala ka sa Kanya. Yes, Lord God. Let us trust in you. Oh, we thank you, Jesus. We give you we give you praise, we give you honor. Kapag ikaw sa ating mga Panginoon, Lord, I believe, help my unbelief. Lord, tulungan mo akong maniwala. Yes, tutulungan ka ng Panginoon na maniwala sa akin. Tutulungan ka ng Panginoon na magtiwala sa akin. Hindi yan madali, kapatid. Na during the time talagang mabigat na sitwasyon, parang hindi ganun kadaling maniwala sa hindi mo nakikita. Pero sabi ng Panginoon kay Tomas, naniniwala ka na ba, Tomas? Dahil nakita mo ako. Mapalad sila na naniniwala sa akin kahit hindi nila ako nakikita. Friends, maniwala ka sa Panginoon. The Lord is good and His mercy endures forever. Thank you, Lord. Sige silently pray and mag-pray. Or you can get a partner, kuha ka ng katabi mo at maghawak kayo ng kamay. Simulan mo siyang ipag-pray, Lord, tulungan mo kapatid kong maniwala sa iyo. Sige po, kuha kayo ng kapartner bago tayo mag-cross of prayer. Kuha ka ng pagkapartner mo dyan. Hawakan mo siya sa kamay o sa balikat at sabihin mo sa Lord, Lord, tulungan mo ang kapatid ko na maniwala sa iyo. Oh, we
salamat sapagkat tinuruan mo kami maniwala sa iyo, Panginoon. Hindi po ganun kadali na paniwalaan ng mahigit 2,000 taon na nakakasala. Alam namin buhay hanggang ngayon, Panginoon. At hanggang sa dumating oras na kami tanggapin mo sa iyo. Panginoon, tulungan mo po kami na maniwala palagi sa iyo. Sa mga panahon, Panginoon, ng kakulangan, maniwala kami ikaw sa Panginoon. Sa panahon, Panginoon, ng karamdaman, maniwala kami ikaw ang aming kagayunan. Sa panahon ng kami natatakot, maniwala kami, Panginoon, na ikaw ang aming kapatagtanggol. Sa panahon na kami po ay inuusig, maniwala kami ikaw ang aming kalasal. Panginoon, maraming pong salamat. Sa panahon sa bingit ng kamatay, maniwala kami ikaw ang aming buhay. Sa panahon ng kakulangan sa pagkain na sa inumin, maniwala kami ikaw ang aming tinapay ng buhay. Sa panahon na walang laman ang aming bulsa, maniwala kami, Panginoon, na ikaw ang aming provision. Thank you so much, Lord. Thank you so much for Jesus. For the faith that you have given to us, Lord God, in our hearts. Tulungan mo kaming sakupin mo ang aming isipan, Panginoon. Ang isip namin na madalas na nawiwindang dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga problema. But Lord, we trust you because you are the great I am. You are the great I am. You are the bread of life. You are the water of life. You are our life. You are the truth. You are our shield, Lord Jesus. Thank you so much. Father, we thank you so much. And we bless all these people of God who is trusting in you. And all these people is praying for their brothers and sisters who trust only in you. Lord, salamat po sapagkat meron kang sinabi sa iyo. Mapapalad silang naniniwala sa iyo kahit hindi ka pa nila nakikita. Thank you, Lord. We bless you. We give you glory, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody